Kabukicho, ang pinakasikat na red light district dito sa Japan. Dati-rati maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho dito bilang mga entertainers or talento. Pero kamakailan, bumababa na ng bumababa ang bilang ng mga entertainers na nagtatrabaho dito. Saan kaya napunta na ang mga Pilipino? Alamin natin ngayong gabi ang bagong buhay ng mga dating entertainers ng Japan. Yes, of course I am. Pag ano, wow, kayang galing natin kumanta. I'm so proud being Filipino. Mula po dito sa Japan, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong overseas. Taong 2005 nang una akong bumisita sa bansang Japan. Kasagsagan pa noon ang mga Pilipinong nagpupunta rito para magtrabaho bilang entertainer. Karamihan nga raw ng mga club at bar sa Japan noon may Pilipino, babae man o nagpapanggap na babae, basta lahing Pilipino, in demand noon sa mga Hapon. Makalipas ang 5 taon, muli kong binalikan ang Japan. Gaya ng dati, buhay na buhay pa rin ang nightlife dito, partikular na sa distrito ng Kabukicho sa Tokyo. Andito ako sa Kabukicho. Ito yung prime #1 red light district dito sa Japan. Most expensive at pinakasikat. Ganito karami yung mga bars dito. Tingnan mo yung building na yon. Bawat floor nun, merong 5 clubs. Yung building na yan alone, siguro mga 18 mga clubs ang makikita mo sa loob ng building. At iba-iba ang mga customers na kinikater nitong mga clubs na ito. Kung kunyari, ikaw ay isang Hapon na ang hilig mo hindi yung mga balingkinitan, ang hilig mo yung medyo chubby ng konti, pwede ka pumunta dito sa ganitong bar. So, ito yung Amiga Bar. Mukhang Pilipina talaga to. Yung mga naka-litrato, mga Pilipino nga itong mga to. Pero lately, ang sabi nila, wala na raw masyadong mga bagong talentong Pilipino na nakakapasok dito sa Japan. Yung mga naka-display dyan, yung mga naka-litrato dyan ng mga entertainers, yan yung mga nakapangasawa na ng Hapon. So, Pilipina to, oo. Anong nangyari? Anong kaibahan? Di ba nagkahigpitan daw? So ano na nangyari ngayon? Wala nang... Nandito kasi ako, wala nang talento 4 years ago. Wala nang talento? Wala na talagang talent. Kumbaga, kami dito, lahat na kami, tinatawag kami arubaito. Ano yun? Pwede kaming mag-quit kung kailan namin gustong mag-quit. Kumbaga kami nagde-decide para sa sarili na. Kumbaga, walang kontrata. Unlike sa talento, di ba? 6 months, 6 months. Oo. Ngayon, hindi na. So saan na napunta ang mga Pilipina? Ako kasi, ang dami kong racket dito So, ba't pa? Nag-asawa na ako, nasa bahay na. Oo. Tapos, yung iba? Yung iba, nagluluto, nagtitinda ng ube. Ano yung iba nag-work na daytime? Daytime sa hotel. May iba nagki-caregiver. Yung iba nagmamanicure, nagpe-pedicure. Ang mga Pilipinong entertainer noon, kanya-kanyang diskarte na ngayon para humanap ng ibang ikabubuhay. Ang iba, malayo sa pagiging entertainer ang napiling trabaho. Ako'y si Flor de Liza Yamada. Ako'y naninirahan ngayon dito sa Japan, sa Tokyo, Japan. Pumunta ako sa Japan dahil sa family ko, sarili ko, at para sa anak ko. Maluwag noon ang Japan, kaya marami ang kagaya ni Flor de Liza na nagpupunta roon bilang talento. Ang sandaling oras daw na pagtatrabaho bilang entertainer, malaking pera kaagad ang kapalit. Umaabot sa halos 50 lapad o mahigit 200,000 piso ang kita ni Flor de Liza sa isang buwan lamang. Hindi raw ito kikitain ni Flor de Liza kahit pa registered nurse siya sa Pilipinas. Pero mula noong 2006, naging mahigpit na ang Japan sa mga talentong Pilipino na pumapasok sa kanilang bansa.
May mga Pilipino raw kasi na pumapasok sa prostitusyon kaya naghigpit ang Japan. Habang ang mga kagaya ni Flor de Lisa na pinili pa ring manatili roon, napilitang lumingon sa ibang direksyon para maghanap ng trabaho. Kung dati mga binatang Hapon ang madalas niyang kliyente, ngayon matatandang Hapon na ang kanyang pinagsisilbihan. Hindi lang si Flor de Lisa ang nag-iisang entertainer sa Japan na pinili ng maging caregiver ngayon. Pagiging entertainer ang trabaho ni Flor de Lisa Yamada nang tumuntong siya sa Japan noong 2001. Ngayon, sa isang tahimik na caregiving home na siya namamasukan. Kasi dati kahit may asawa na ako, trabaho ko pa rin sa gabi, which is napakahirap. Tapos nakita ko sa isang newspaper na merong school na nag-open para mag-aral ng caregiver. So, nag-enroll ako. 3 months. Nag-aral ako, at the same time nagtatrabaho. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho sa gabi. Hanggang sa natapos ko yon. Kung dati kumikita ng 200,000 pesos kada buwan si Flor de Lisa bilang entertainer, ngayon bilang caregiver kumikita na lang si Flor de Lisa ng 25 lapad o humigit kumulang 100,000 pesos kada buwan. Taong 2006 nang matapos si Flor de Lisa ang kurso sa pagki-caregiving sa Japan, kaagad siyang tinanggap sa isang caregiving home sa Tokyo kahit minsan siyang nagtrabaho bilang entertainer. Gusto ko talaga yung ganung trabaho. Kasi sa Pilipinas naman, college graduate naman ako. Tapos, yun na nga, mas gusto ko yung mas magandang trabaho, kumbaga profession. Hindi lang si Flor de Lisa ang nag-iisang entertainer sa Japan na pinili ng maging caregiver ngayon. Nag-try ako dito mag-enroll sa Tokyo Caregiver Academy. Para na rin na-improve yung Japanese ko, and then experience, tsaka parang ang sarap na rin tumulong. Po si Almin Kashiwaya, nakatira sa Kanagawa, Ken, Japan. Dati pong nag-entertainer. Pero, nagkasalukuyan po nag-aaral ng caregiver ngayon. Masaya si Flor de Lisa sa naging pagbabago sa kanyang buhay. Hindi man daw ito naging madali, sulit naman daw ang lahat ng kanyang pinagpaguran. Dahil bukod sa nakamit niya ang trabahong matagal na niyang inaasam, patuloy pa siyang nakapagbibigay ng suporta sa kanyang mga minamahal. Ang buhay, lang yan eh. Hindi habang panahon, bata tayo. Which is ngayon, full-time akong caregiver. Masaya ako, nakakatulong ako, tapos malaki ang sweldo ko. Kaya sana, ganun din tayo. Kahit hindi caregiver, basta yung kung saan tayo masaya, gawin na natin. Dahil sa kanyang galing sa jazz at soul, 10 na ang album ni Jade dito sa Japan.